Globe Home prepaid wifi, ganon. Niloloadan namin yon. Unang load namin 200, tapos weekly niloloadan na ng 100, 100. Eh, nasasayang lang din kasi hindi din namin nagagamit. Ewan ko ngayon kung doon sa lilipatan namin, kasi sabi nung hipag ko, kasi malapit yung hipag ko doon din. May ano daw, po pwede daw kami makikonnect doon sa wifi nung may-ari. Makikishare na lang kami, ganun, doon sa bayad ng wifi. Ewan ko kung pakukunikin kami. Pero sabi ko naman sa anakis ko, sandali lang siguro tayo doon. Kasi pupunta lang kami doon para magpa-reschedule. Kasi na, nung November 5 na umuwi kami dito, hindi kami binigyan ng schedule noon kasi paparating yung bagyo. Sabi nila masisira daw yung schedule, hindi masusunod yung schedule. Kaya hindi nila kami binigyan. Sabi nila tatawagan na lang kami or iti-text kami dun sa number na iniwan namin. Hanggang ngayon wala naman, kaya babalik kami uli doon para magpa-reschedule uli. Tapos lilinisan siguro namin yung kwartong bago namin uupahan, kasi nung umalis kami, tinambak lang namin ng tinambak yung mga gamit namin doon. Saka na kami umalis. Kaya gulo-gulo pa yun. Kaya sabi ko, pag nakuha natin yung schedule ng medyo matagal pa ako, mga ilang weeks pa, 2 weeks, ganyan, umuwi muna tayo kasi kawawa din naman tong hari dito. Walang magluluto ng pagkain. Yun ang problema niya. Walang magluluto ng pagkain niya. Eh, ginagabi kasi to, pumupunta ito ng magang-maga sa bukid. Pagkatapos, gabi na siya umuwi. Sa tanghali, ewan ko kung anong gagawin niya, kung sino yung paglulutuin niya sa tanghali. Sabi ko nga, di ka pa makikain dun sa bahay ng nanay mo. Sabi ko, at malapit dun nga yung bahay nila biyanan ko. Eh, ayaw niya naman. Sige, mabilis kami maglinis, Sis DRS. Sabihan mo kami, tulungan ka namin. Oo, anong maglinis ng ano. Ang liit nung room namin. Pagkatapos, wala siyang bintana. Sa bagay malamig naman doon, kaya nga lang parang nakakasuffocate ba na wala man lang bintana yung mga kwarto doon. Ewan ko kung matatagalan nung anakis ko doon. Sabi ko kasi sa kanya, mag ano na lang kaya tayo. Sabi ko, yung tuwing babalik kami sa Baguio, magta-transient na lang kami, ganon. Kahit dalawang gabi, ganon. Ayaw niyang pumayag na mag-transient na lang kami. Mas gusto niya yung pagpunta namin doon, meron kaming tutuluyan kahit maliit na kwarto lang. That's why there's no window. Bakit walang bintana? Kasi yun daw, Sis Lailani, ano, parang buong kwarto daw kasi yun na buong kwarto, tapos hinati. Yung kabilang, kung kabila, andun yung bintana. Tapos dun sa may uupahan namin, yun yung walang bintana. Pintuan lang, ganyan. Tapos, kulob. Hindi ko alam kung gugustuhin niyang doon. Mag-stay doon ang matagal. Same question. Oo. Bakit walang bintana? Wala nga si Lori. Pagka namin doon, iba-vlog ko para, i-video ko para makita niyo. Parang yung nung lumipat kami doon sa boarding house namin dati. O, di ba may vlog ako tungkol doon. Doon, medyo masikip siya. Hindi siya, yung ventilation niya, parang hindi ko rin gusto, pero ayaw naman niya. Yun lang kasi yung pinakamura na matutuluyan. Kasi yung dati namin boarding house, nagtaas na sila, dati 3.5 yun. Tapos pwera pwera tubig at saka kuryente. Pagkatapos nitong January, nagbigay na sila ng abiso na gagawin na daw 4,000. Ang problema nga lang namin doon, may kanya-kanya namang submeter yung mga kwarto doon. Kaya kung ano lang yung makonsumo mong kuryente, yun lang yung